Makikita natin ang dalawang school bus na dumaraan sa gitna ng mga kakahuyan at masayang nag-uusap-usap dito ang mga estudyanteng mga babae, at nagsusulat naman si Mitsuki ng isang tula sa kanyang notebook. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-enjoy naman siya sa kanilang field trip. Yumuko si Mitsuko upang pulutin ang kanyang nahulog na ballpen nang biglang umatake ang isang malakas na hangin sa kanilang school bus. At nahiwa silang lahat nito at pinagpuputol, at pagtayo ni Mitsuko ay nawalan na ng bubong ang bus at nawala na din ang kalahati ng katawan ng kanyang mga kaibigan, at ilang sandali ay umatake na naman ang malakas na hangin ngunit agad na yumuko si Mitsuko kaya't hindi siya napatay nito, at nang huminto ang bus ay agad siyang bumaba at nagtatakbo sa highway na may nakakalat na mga putol na mga katawan. Nang makita niya ang apat na babaeng naglalakad ay itinulak niya ang isa sa mga ito upang mailigtas ngunit naputol naman ang mga katawan ng kasama nito, at ilang sandali ay namatay din ang babae nang iligtas nito ang mga kabataang nagbibisikleta. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa pagtakbo si Mitsuko hanggang sa makarating siya sa isang ilog na may mga inanod na bangkay ng mga estudyante. Nilinis niya ang dugo sa muka at nagpalit ng malinis na uniform at pagkatapos ay nagtatakbo ulit siya sa highway. Pagkaraan ng ilang oras na pagtakbo ay nakarating na siya sa isang school for the girls, at makikitang tila kilala siya ng mga ito at pagkatapos ay bigla siyang nilapitan ng kanyang kaibigang si Aki. Ilang oras na silang hindi nagkikita ngunit sinabi nito na iisang eskwelahan lang ang kanilang pinapasukan, nang biglang isang malakas na hangin ang tumama sa kanila kaya't agad na lumahod si Mitsuko sa lupa ng dahil sa takot, ngunit wala namang nangyari kaya't itinayo siya ni Aki at nagtungo na sila sa eskwelahan. Naguguluhan pa din si Mitsuko kaya't naisip niya na baka isang panaginip lang ang nangyari sa kanya kaninang umaga, at pagkarating nila sa classroom ay sinabi niya kay Aki na pinutol ng hangin ang lahat ng kanyang mga kaklase sa bus kanina. Upang matulungan ay hinila siya ni Aki sa bintana upang ipakita sa kanya na ligtas naman ang hangin sa labas. Pinakiramdaman ni Mitsuko ang hangin at nang malaman niya na safe pala ito ay kumalma na din siya sa wakas. Ipinagpalagay ni Aki na baka may konting amnesia na si Mitsuko kaya tinawanan lang siya nito. Pagkatapos ay nakipagkita na sila sa kanilang mga kaibigan at nagpasya sila na wag nang pumasok ng araw na iyon, at pagkatapos ay nagpunta na silang apat sa mga kakahuyan habang nagtatawanan, at nakalimutan na ni Mitsuko ang lahat ng nangyari kanina. Huminto na sila sa isang ilog at nagkatinginan si Aki at Mitsuko at na-inlove sila sa isa't isa. Sinabi ni Mitsuko sa iba pa ang tungkol sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang higaan sa sahig at ginamit nila ang unan upang makapag-pillow fight, at habang nagliliparin ang mga balahibo ay nagtitinginan sila ng may paghanga sa isa't isa. Napansin ni Mitsuko na nakangiti silang pinapanood ng dalawang mag-asawang babae sa di kalayuan. Isang babae ang nagsabi na kung gusto nilang magbago ang kanilang realidad ay kailangan nilang gumawa ng isang bagay ng hindi inaasahan at hindi pangkaraniwan. Sinunod ito ng isa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita nito ng panty habang nagtatawanan silang lahat, at tila napaka-importante ng mga salita nito para kay Mitsuko habang iniisip niya ito ng malalim. Ilang sandali ay bumalik na sila sa eskwelahan, at napansin ni Mitsuko ang isang unan sa sahig, at habang pinupulot niya ito ay bigla silang pinagbabaril ng isang machine gun ng kanilang teacher, kaya't namatay ang lahat pati na si Aki maliban kay Mitsuko. Sinabi ng teacher na ito ang kanilang parusa dahil sa pagka-cutting classes nila kanina, at nang papatayin na din siya nito ay agad siyang tinulungan ng kanyang dalawang mga kaibigan upang makatakas, ngunit napatay din ang kanyang mga kaibigan ngunit bago mamatay ay sinabi ng isa sa mga ito na maging wild siya kung kinakailangan, at patuloy na nagtatakbo sila Mitsuko sa labas habang pinagbababaril sila ng mga teacher. Namatay ang karamihan sa kanilang ngunit nagawa nilang makalabas, at biglang umatake ang nakakamatay na hangin na pumatay sa mga kasama niya kaya't naiwan na namang nag-iisa si Mitsuko. Bago mamatay ay sinabi ng mga ito kay Mitsuko na nasa kanya na ang lahat ngayon. Habang sinusundan siya ng hangin ay ilang minutong nagtatakbo si Mitsuko hanggang makarating siya sa isang bayan. Naglalakad ang mga tao sa daan ngunit patuloy pa din siya sa pagtakbo. Pagkatapos ay huminto siya sa isang police station kung saan ay nakita niya ang isang babaeng pulis. Inakala ng babaeng polis na isang maniac si Mitsuko dahil ayaw nitong magsalita at nagtututuro lang, ngunit bigla siyang tinawag na Keiko ng babaeng pulis. At pagtingin niya sa isang salamin ay nagulat siya nang mag-iba na ang kanyang buong pagkatao, at kaibigan pala ni Keiko ang babaeng pulis na si Tomoko at excited ito sa kasal ni Keiko ngayon. Litong-lito si Keiko kaya't hinayaan na lang niyang gawin ni Tomoko ang lahat. Sumakay sila sa isang kotse upang makapunta ng chapel kung saan siya ikakasal, at pagkatapos ay pinagkaguluhan siya ng mga babae na parang isa siyang artista, at excited ang mga ito sa kanyang kasal. At sa chapel pagkarating sa changing room ay laking gulat niya na makita niya si Aki na naghahanda na para sa kasal. Sinubukan niyang tanungin ito kung ano ang nangyayari ngunit palihim na ibinulong sa kanya ni Aki na manahimik na lang muna siya ng ilang sandali, at nangako din ito na ipapaliwanag ang lahat sa kanya mamaya.
Pagkatapos ay nagbihis na si Keiko ng wedding gown habang nag-uusap-usap ang mga kababaihan tungkol sa kung gaano kapogi ang groom, biglang napagtanto ni Keiko na hindi niya kayang pakasalan ang isang lalaki kung in love siya kay Aki. Napansin ni Aki na nagpapanik siya kaya't pinalabas nito ang ibang mga babae sa kwarto para sa kanilang privacy. Pagkatapos ay tinawag niya sa totoong pangalan si Keiko at hinimok niya ito na gawin lang ang kanyang sinasabi. Hindi pa din alam ni Keiko kung ano talaga ang nangyayari ngunit nagtitiwala naman siya kay Aki at sapat na ito upang gawin niya ang mga sinasabi nito. Pagkatapos niyang maghanda ay tinawag na siya ng isang grupo ng mga babae sa chapel, ngunit inatake at pinatay sila ni Aki upang maturuan niya si Keiko kung paano makipaglaban. Bago pumunta sa aisle ay binigyan siya ni Keiko ng isang basag na bote bilang kanyang sandata. Pagkatapos ay naglakad na si Keiko sa aisle at makikita sa gitna ang isang nakapatayong kabaong at nasa loob nito ang groom, at biglang naghubad sa kanyang harapan ang mga babaeng guest. Binastos nila si Keiko at itinulak nila ito sa kabaong, at nang bumukas ito ay nakita niya na ang kanyang mapapangasawa ay isang nakakadiring nilalang na mayroong isang ulo ng baboy na nasa katawan ng isang lalaki. Pinilit siya ng mga babae na halikan ito ngunit sa halip ay sinaksak niya ito ng basag na bote, at sinaksak din niya ang ilang mga babae doon. Tinulungan siya ni Aki ngunit pinigilan sila ng dalawang teacher, nilabanan nila ang mga ito at nagtatakbo palabas ng simbahan, at sa labas ay nilito ni Aki ang dalawang teacher habang patuloy pa din sa pagtakbo si Keiko at nakasalubong niya ang isang babaeng tumatakbo. Tinawag siya nitong Izumi at inaya siya nito sa isang marathon, at pagtingin niya sa salamin ay laking gulat niya nang makita niya na nag-iba na ulit ang kanyang pagkatao, at ngayon ay siya na si Izumi na isang sikat sa marathon na hinahangaan ng lahat. At kalaunan ay nag-enjoy na siya at pagkatapos ay nakita niya ang mga kaibigan sa kanilang school na nagtatakbuhan, ngunit makikita din na hinahabol siya ng baboy na groom at ng kanyang mga teacher. Sinabi ng mga babae na maging matapang siya dahil siya lang ang makakatakas sa mundong ito. Pagkatapos ay nakarating siya sa isang kuweba. Isang estudyanteng babae ang nakakita sa kanya at dinala siya nito sa isang grupo ng mga babae na nakakatakot na mga nakatayo. Sinubukan siyang patayin ng babae at sinabing kung hindi siya mamamatay ay mamamatay ang lahat. Dumating si Aki at tinulungan siya nito at pagkatapos ay sinabi niya kay Izumi na ulitin ang mga salita at sabihin na ako si Mitsuko. Nang sabihin niya ito ay bumalik na ulit sa kanyang dating pagkatao bilang si Mitsuko, at sa huling hakbang upang makatakas sa mundong ito ay kailangan niyang hilahin ang dalawang tali na lumabas sa kamay ni Aki na magpuputol sa katawan ni Aki. Ayaw niyang saktan ang taong mahal niya ngunit pinilit siya ni Aki kaya't nahati si Aki at pumasok na si Mitsuko sa totoong mundo. Napunta siya sa isang restaurant kung saan ay makikita ang unang lalaking karakter sa moving ito. Pagkatapos ay nakita niya ang mga lalaking nakatingin sa poster nila ni Izumi at Keiko, at lumalabas na siya pala ay nasa isang mahalay na lungsod na tinatawag na Men's World na puno ng mga lalaki na nag-e-enjoy sa isang survival video game na tinatawag na tag, at ang mga nakokontrol lang ng mga karakter sa laro ay sila Mitsuko, Izumi at Keiko. Nawala ng malay si Mitsuko at nagising siya sa isang tila kuwebang lugar kung saan ang lahat ng mga karakter ng laro ay nakadisplay. Habang naglalakad ay nakita niya ang isang matandang lalaki na naglalaro sa TV. Sinabi nito sa kanya na mas ahead siya ng 150 years sa hinaharap, at nung high school si Mitsuko ay hinahangaan siya ng matanda, at pagkatapos mamatay ni Mitsuko ay kinuha nito ang DNA ni Mitsuko pati na ang mga kaibigan nito upang makagawa ng 3D clones para gawing libangan ng mga lalaki. Isang young version ng matandang lalaki ang lumabas at naghubad ito at inaya siya nito sa kama. Sinabi ng matandang lalaki na ang final stage ng laro ay ang katuparan na makatalik siya, at nang hihipuin na siya ng lalaki ay naalala niya ang mga sinabi ng kanyang kaibigan na gumawa siya ng kakaiba upang makaalis sa ilusyon na kinaroroonan niya. Ginawa niya ang payo nito at inatake niya ang lalaki. Sinigawan niya ito at sinabing tigilan muna ang paglalaro sa mga babae na parang mga laruan. Pinunit niya ang isang unan at ang puting balahibo ay naging pula ng dahil sa kanyang galit, at sa wakas ay inagaw niya tungkod ng matandang lalaki at nagpakamatay. Nagulat ang matandang lalaki dahil ang kamatayan ni Mitsuko ay hindi bahagi ng laro, at sa huling eksena ay nagising ng mag-isa si Mitsuko sa puting snow, at nalaman niya na tapos na ang lahat, ibig sabihin na hindi na siya maaaring makulong muli sa isang game. Kahit na ang movie na ito ay tila kakaiba at walang kahulugan, ito ay isang talinghaga ng pagiging homosexuality ni Mitsuko at ang pakikibakan niya na hinaharap bilang isang babae sa Japan. Kumakatawan sa tatlong babae ang iba't ibang pakikibaka ngunit ang lahat ng ito ay magkakaugnay na mga problema. Si Mitsuko ay isang high school na umibig sa isang babae,
Ang higaan na nakita nila ay kumakatawan kung paano tinatalikuran ang mga lesbian sa lipunan, at ang pagpilit na ikasal si Keiko sa lalaking hindi niya mahal kaya't ang naging tingin niya dito ay isang nakakadiring baboy na isang bagay lang ang gusto sa kanya, at si Izumi naman na isang determinadong babae na tumatakbo palayo sa baboy ay nagsasabing lumalayo siya sa lalaking humahadlang sa kanyang tagumpay, at sa huli ang matandang lalaki na gumawa ng games ay naglalarawan na ang lipunan ay pinangungunahan ng mga lalaki na nagsasamantala sa mga kababaihan at ito ang kanilang mga problema, at sa kanyang kamatayan ay napalaya na ni Mitsuko ang kanyang sarili mula sa pagkaalipin. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.